Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po si DJ Bettina. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Minsan, hindi mo kailangang matalo para matuto. Kailangan mo lang makita kung gaano kabilis mawala ang panalo. Magandang araw po sa inyo, DJ Bettina, at sa lahat ng nanonood ng programa ninyo. Ako po si Ryan, 27 years old. Hindi ko talaga trip ang sugal. In fact, lagi kong tanong sa sarili ko kung bakit may mga nahuhumaling sa slot machines. Programmed na yan eh. Paikot-ikot lang. Parang ang boring. Pero siyempre dahil uso siya sa TikTok, nakikita ko yung mga posts ng tao na nananalo raw. Parang ang dali lang, di ba? Kaya one day, na-curious ako. Sinilip ko yung e-wallet games. Yun nga, parang casino sa cellphone. Una, nag-cash in ako, 50 pesos. Pero hindi ko pera. Pera na pinadala sa akin ng mga scammer sa Viber. Mali yung na-send. Sabi ko, okay, bonus money, try ko lang. Pinili ko yung isang laro. Tumaya ako ng 2 pesos at boom, naging 50 pesos, tapos naging 130 pesos. Winidraw ko agad. Sabi ko, beginner's luck lang. Hindi ko uulitin. Pero ilang araw, nabore ako ulit. This time, nag-cash in ako ng 200 pesos. Tumaya ako ng 5 pesos. Yung 200 naging 400, tapos kinuha ko ulit. Pero doon nagsimula yung trap. Parang ang dali-daling manalo. Parang ako yung chosen one. Hanggang sa dumating yung oras na natalo ako. Nag-cash in ulit ako para bumawi. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Hindi ko na namalayan, halos weekly na akong naglalagay. Sa totoo lang, boring din pala. Ikot ka lang ng ikot, pero iba yung tama ng baka this time, manalo ako ulit. At doon ako na-hook. Until one day, nag-cash in ako ng 2,000 in one sitting. Pera na sana pambayad para sa kuryente namin. Pero nawala lahat. Wala man lang nabalik. Sobrang sakit, Bettina. Naiyak ako, pero wala na akong magawa. Kaya gumawa ako ng isang bagay na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. Bettina, nagamit ko yung pera ng kuya ko. Hindi niya alam na ako yung nag-cash in gamit yung account niya. Akala ko kasi mababawi ko agad. Akala ko hindi niya mapapansin. Hanggang sa isang araw dumating yung bill sa kanya. Nakita niya yung record ng mga transactions at doon nagkagulo na ang lahat. Sinumbatan niya ako, nagalit siya. Nag-away kami ng todo. Sabi niya, wala ka nang ginawa kundi abusuhin yung tiwala ko. At dahil sa sobrang galit, hindi niya na ako pinatira sa inuupahan naming apartment. Napilitan akong lumipat sa bahay ng kaibigan. At dito na nga nawasak ang relasyon namin bilang magkapatid dahil lang sa isang bagay na akala ko laro-laro lang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano susuyuin ang kuya ko. Sana po ay matulungan niyo ako at mabigyan ng payo. Hanggang dito na lamang ang inyong kamarkada, Ryan. Niloko, pinaasa, iniwan. Sumama ka pa sa aking kaibigan. Ang sakit, sakit ng nararamdaman. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Ginago kahit seryoso, pinindeo. Binigay naman ang lahat sa'yo.
nagbago? Ito ba ang kapalit nitong pag-ibig ko? Ngayon ako'y nag-iisa, ginawa mo kong tanga, kaya't kailangan nang limutin ka. Isang bote ka lang, walang yaka, di nagpaalam. Buot at suklam, sa'yo'y tanging nararamdaman. Kapag naubos ko na, hawak na alak, limot ka na. Isang bote ka lang, ayoko na. Wag na wag ka nang magbabalik, magpapakita. Isang bote ka lang, baka masaktan ka. Sige, lapit pa. Isang bote ka lang, walang yaka, di nagpaalam. Buot at suklam, sa'yo'y tanging nararamdaman. Kapag naubos ko na, hawak na alak, limot ka na. Isang bote ka lang, ayoko na. Isang bote ka lang, walang yaka, di nagpaalam. Buot at suklam, sa'yo'y tanging nararamdaman. Kapag naubos ko na, hawak na alak, limot ka na. Isang bote ka lang, ayoko na. Niloko, pinaasa, iniwan. Ayun na nga, definitely ang daming makaka-relate dito. Sobrang nakakatakot, no? Sa isang simpleng curiosity, isang 50 pesos na taya, napuntang 2,000, tapos bandang huli, mas malaki yung nawala sa'yo. Hindi lang pera, kundi ang tiwala ng pamilya mo. At yan yung hindi kayang bayaran talaga ng kahit na ano pang jackpot. Kaya mga kapamilyang kamorkada, tandaan nyo lagi, ang sugal hindi lang pera ang nilalamon yan, pati na rin ang relasyon, ang tiwala, pati yung kapayapaan ng loob. Kaya kung naririnig mo to ngayon at iniisip mo na, sige, subukan ko kaya, try lang, ganyan-ganyan, isipin mo muna ng mabuti kung kaya mo bang mawala ang higit pa sa pera. Alam ko may explanation naman din kasi kung bakit ang dami-daming nahuhumaling sa ganyan. Alam mo, lahat naman tayo wired to seek happiness, diba? Meron nga tayong tinatawag sa utak natin na dopamine. Ito yung natural reward chemical. Kapag ka nananalo ka, kapag nagtatagumpay ka, o di naman kaya meron kang bagong nararanasan, naglalabas ng dopamine yung brain mo. At yung rush na yon, yun yung mismong nakaka-addict talaga. Kaya sa sugal, kita mo, kahit alam mong programmed na talaga na talo ka, hahanap-hanapin mo pa rin yung thrill. Hindi naman talaga pera yung habol ng iba, kundi yung pakiramdam na nananalo ka. At hindi lang sugal yung ganyan. Halos lahat ng behavior na extreme or repetitive, may parehong pattern talaga. For example, yung doom scrolling sa internet, scroll ka lang ng scroll sa phone mo, 'di ba? Kahit wala ka naman talagang napapala. Or yung validation or quick satisfaction na nakukuha mo sa mga simpleng bagay na ginagawa mo. Pagpapalagay ng tattoo, di ba may thrill transformation na nangyayari? O di naman kaya yung extreme sports, ang habol natin doon, adrenaline. O yung gaming or yung pagpunta natin sa gym ng sobra-sobra, hindi na sa health yun o fun, kundi yung rush.
Lahat ng binanggit natin, pareho lang fuel, dopamine at adrenaline. At kapag ka hindi mo kinontrol yan, nako, unting-unti kang makukulong sa cycle ng more. Ganon. Kaya nga ngayon, kung napapansin niyo ang dami-dami ng mga tips sa ilang platform sa social media na yung tinatawag na dopamine detox. Pero hindi naman ibig sabihin na aalisin mo lahat ng bagay na masaya. Pero ang goal kasi dito ay i-reset yung mind mo para matutunan na i-enjoy yung mga simpleng bagay, yung mga ordinaryo. Paano? Simple. Unahin natin doon sa pag-limit ng screen time para hindi laging overstimulated, diba? Balik tayo sa basics. Walk ka sa labas ng bahay ninyo, sa subdivision, sa village ninyo. Sulat ka, journaling, very effective yan. And bigyan mo na sarili mo ng quiet time. Find joy in slow living. Kumain ka with your family. Trip sa lugar na kung saan may preskong hangin, nature, rest. Kasi sa totoo lang, kung puro thrill yung hinahabol mo, mauubos ka. Pero kapag ka natutunan mong mahalin yung mga simpleng bagay, dun ka mabubuo. Kaya sa mga kapamilyang kamarkada natin, hindi lahat ng sinusubukan natin na nakakapagbigay sa atin ng super extreme na pakiramdam ay worth it. Minsan, ang totoong jackpot ay yung nakakapagbigay ng peace of mind. Yun lang. Dagang salamat kapamilyang kamarkada. Kung may mga kwento kang gusto ibahagi sa atin, wag kayong mahihiyang mag-send ng inyong kwento dito sa MOR Entertainment Facebook pages. Patuloy pa rin sa pagsuporta sa ating Spotify and YouTube channel. Ako po si Bettina Briones. Hanggang sa muli.